Kabanata 1641. Nang makita nilang natapos na ang kanilang mga inspeksyon, si Arisa ay natapos din ang kanilang mga inspeksyon. Nagmamadali siyang bumalik para sunduin ang kanyang mga anak. Walang saysay na manatili siya anumang mas mahaba. Sir Villar, hindi ko na po kayo papahirapan sa inyong trabaho. Kailangan ko ibalik mo na rin ang mga bata sa Davao. Nang banggitin niya ang mga bata, ito ay isang paalala para kay Jeremiah na hindi nakalimutan na niya ang pangakong ginawa niya sa kanya kanina. Sinulyapan siya ni Jeremiah, pagkatapos ay itinaas ang kanyang pulso para tingnan ang kanyang relo. Aabutin ka ng 1 oras bago ka makabalik sa lungsod ngayon. Sa oras na ikaw ay bumalik sa Delmore, hating gabi na. Paano tungkol dito? Ihahatid kita ng hapunan ngayong gabi at dito ka na lang manlalaro. Ikaw maaari kang bumalik sa Delmore bukas ng umaga. Ano ang ginagawa mo, isipin mo? Nang makilala niya ang magaling na tingin ni Jeremiah, kakaibang naramdaman ni Arisa. Parang kilala niya ito o baka may nakikita siyang iba sa pamamagitan niya. Matagal na akong lumalabas, at may mga bata pa rin sa bahay. Gusto niyang humingi ng paumanhin para hindi na siya sa pag-iisip na mas mabuti para sa kanila na umalis sa Jack Astor ng mas maaga kaysa sa huli. Sino ang nakakaalam kung magbabago na naman ang isip ni Jeremiah? Tila naramdaman niya ang kanyang pagkabalisa, natawa si Jeremiah. Hindi ko gagawin balikan mo ang aking salita kapag napagkasunduan ko na ang isang bagay. Hindi ako madalas pumunta sa Jack Astor, kaya kailangan mong gawin ng karangalan sa akin nang kumain ka na lang sa akin. Hindi kami lalabas pero nasa bahay ko ito ngayong gabi. Ito ay maging isang magandang pagkakataon para sa iyo at sa iyong mga anak na magkita. Gayon din, may isang tao siguradong gusto mong magkita ngayong gabi. Punong-puno ng pag-aalinlangan si Arisa. Sino pa kaya siya ay tiyak na gusto mo bang magkita? Sino kaya ito? Hindi niya maalala na may mga kaibigan siya sa paligid. Gayon paman, si Arisa ay nanatiling mausisa. Sa isang makabuluhang ngiti, pinili ni Jeremiah na huwag sabihin sa kanya. Ikaw ay alamin ito sa gabi. Hinanap mo ako, hindi ka natatakot na baka mapanatili ka dito. Natatakot ka pa rin bang kumain sa akin? Inimbitahan siya ni Jeremiah na kumain ng walang iba pa mga lihim na motibo. Saglit na nag-atubili si Arisa. Nasa loob pa rin ang mga bata kahit ano pa man ang mangyari ay kailangan niyang maglakbay doon. Lingering para sa isang habang kumakain at hindi magiging problema. Pagkatapos ng lahat, kinailangan nilang kumain hapunan pa rin. Sige, kung gayon. Kung si Jeremiah ay nagpaplano ng anumang mga trick, gagawin niya ito pakitunguhan lamang sila habang sila ay dumating. Sir, tuparin niyo po ang inyong pangako. Aalis na tayo sa lalong madaling panahon tapos na tayong kumain. Muling pinaalalahanan siya ni Arisa, at iginiit ang kanyang pangako. Sabay ngiti, tumungo si Jeremiah. Nang makitang pilit siyang umalis, hindi niya ito pinilit na manatili. Kung hindi man lang siya kumakain ng hapunan. Hindi niya maiwasang panunokso sa kanya, syempre, hindi ko nababalikan ang aking salita. Kung hindi ba ako magiging isang taong walang utang na loob? Nakamit mo ang isang dakilang, sa ngayon, malaki ang kontribusyon nito sa ating bansa at sa ating bansa. Ang lahat ng impormasyon sa loob ng base ay confidential. Kung hindi lamang ito makakapinsala sa kanilang interes sa kanluran, kundi sa mas malawak na saklaw, ito ay maaari rin itong makapinsala sa pambansang interes. Sabi nga ni Arisa, malaki ang napili ng mga tagahanga, sa katunayan, hindi naman eksaherado ang nag-aambag. Nang maramdaman ni Arisa ang ganitong paraan, sinimulan na niya ang pag-aalaga sa kanya. Medyo nahihiya ako, sir, masyado po kayong nagbibigay ng credit sa akin. Ay nagpahiram lang ng kamay na tumulong. Kung hindi dahil sa kanyang mga anak, hindi sana siya nag-alok sa kanya tulong. Masyado kang mapagpakumbaba, mas nagustuhan pa siya ni Jeremiah. Hintayin mo na lang ako ng kaunti habang. Hayaan mo akong ayusin ang mga bagay-bagay dito, at babalik tayo sa lungsod. Tumango si Arisa, pumayag na manatili sa hapunan ng walang pag-aalinlangan. Sir Villar, ituloy mo na lang ang trabaho mo. Okay lang sa akin ang maghihintay dito. Pagkatapos ng pagbibigay ng mga tagubilin sa kanya na alagaan ng mabuti, pagkatapos ay tumalikod si Jeremiah para pag-usapan ang iba pang mga bagay. Malaki ang nagawa ni Arisa sa lahat. Nang wala ang mga tagubilin ni Jeremiah, maayos sana ang pakikitungo sa kanya ng lahat. Lahat sila ay humanga sa kanyang mga kasanayan, at labis siyang hinahangaan. Hindi nila magawa tulungan siyang magtipon sa paligid niya, at ibinuhos siya ng walang katapusang papuri. Tunay na naramdaman ni Arisa ang kanilang sigasig.
Pagtatakda ng lahat ng iba pa bukod dito, nagustuhan niya ang kapaligiran na ito. Miss York, ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Commander Hoffman? Sa katunayan, namamatay kami sa pagkamausisa. Sa pagiging magalang mo kay Commander, ewan, parang hindi naman kayo kamag-anak. Dumating na ang sandaling nag-usisa ang lahat. Pagsasamantala sa kabila ng pagkawala ni Jeremiah, sinubukan nilang mapalapit kay Arisa. Napatingin si Arisa sa kanila at natawa sa kanya. Malayong mga kamag-anak, napabuntong hininga ang lahat, malinaw na nagpapakita ng kanilang kawalang paniniwala. Kabanata 1642. Kung malayo kayong kamag-anak, bakit hindi natin narinig si Commander Hoffman? Sino ba naman ang may talento na katulad mo dati? Wala naman kayong kinalaman sa Pangulo, di ba? Mayroon bang lihim hindi mo maibubunyag? Miss Eduardo, kung ikaw ay isang kamag-anak ng Pangulo, siya ay tunay na magaling magtago ng mga lihim. Alam mo kung gaano ka kakaya, dapat ay hiniling niya ang iyong tulong ng mas maaga. Iyon ay talagang hindi masyadong mapag-aalinlanganan sa kanya. Natawa naman si Arisa, kanina pa siya napapanood sa media, at tila hindi sila gaanong nag-online. Matagal na akong hindi nakakabalik sa bansa ko. Hindi siya gaanong nagdetalye. Ikakasal ka na, di ba? Parang mga bodyguard mo ang dalawa. Ano ang ginagawa ba ng iyong asawa ang iyong buhay para mabuhay? Hindi siya sapat na ligtas para hayaan ka bisitahin ang aming base ng mag-isa. Sa katunayan, may asawa na ako. Negosyante siya. Ito ay isang bagay baka magbunyag si Arisa. Habang ang iba ay malapit ng magsiyasat pa, dumating si Jeremiah. Isa, pwede na tayong umalis. Binalaan sila ni Jeremiah ng may mahigpit na tingin, na nagpapahiwatig umalis na si Arisa. Tumigil si Arisa, nagulat siya. Hindi ba't si Jeremiah ang nagsalita, medyo matalik siya. Tanging ang kanyang mga matatanda lamang ang tumatawag sa kanya sa ganoong paraan, at naririnig ito bigla siyang nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Pero hindi siya nagsalita at naglakad na palabas. Sinaway ni Jeremiah ang kanyang mga subordinate sa pamamagitan ng ilang mahigpit na salita, kumuha ka, bumalik ka na sa trabaho mo at huwag mo akong pababayaan. Oo, Commander Hoffman. Agad na nakatingin ang lahat at binati. Nang makaalis na si Jeremiah at ang kanyang grupo ay lumipat na sila sa malayo. Simulan ang pagtawa at pagsaya. Commander Hoffman, magpahinga ka. Alam, magandang babae. Huwag mag-atubiling, madalas mo kaming bisitahin kapag may oras ka. Nakangiti, lumingon si Arisa at kumaway sa lahat na naghudyat ang kanyang pamamaalam. Naghihintay na ang kotse at ang mga bodyguard na nagmamaneho sa kanila. Dito na rin siya naglakad papuntang Maynila. Sumakay ka na sa kotse ko. Inimbitahan ni Jeremiah. Sige, tumungo si Arisa at nakasakay sa kotse ni Jeremiah. Matapos maghintay si Jeremiah na maupo siya, sumakay siya sa kotse. Pinagmasdan ng lahat ng kanyang mga subordinate ang kanilang pag-alis. Miss Eduardo, mag-ingat ka na lang sa pag-aaral. Nang makita niya ang kalungkutan ng lahat, ngumiti si Arisa at sinabing, magkakaroon ng maging isang pagkakataon. Tungkol sa kung babalik ako dito o hindi, hindi pa rin ito alam. Ilang sasakyan ng dahan-daang nagmamaneho palabas ng base, patungo sa lungsod. Isa, idagdag natin ang isa't isa sa WhatsApp. Napatingin si Arisa kay Jeremiah. Nagulat siya nang makita siyang nag-iinit gamit ang kanyang telepono, tila balak niyang idagdag ito sa WhatsApp. Hindi niya inasahan na ipapadala siya ni Jeremiah sa WhatsApp. Ang gayong malaking pagbaril ay lampas sa kanyang maabot sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Nang makita siyang natulala ay tiningnan siya ni Jeremiah na nakangiti sa kanyang mga mata. Ano ang problema? Ayaw mo ba? Kumunat ang noo ni Arisa. Kung hindi dahil sa katotohanan na kung siya ay nasa hustong gulang na para maging ama niya, sana ay pinaghihinalaan niya na siya ay mga lihim na motibo. Sige, kinuha niya ang kanyang cellphone nang may lumabas na bagong mensahe. Ito ay mula kay Bradley. Boss, hindi ka naman nag-aaway ni Jeremiah, di ba? Napakaliwanag ng screen. Nagkataon lang na nakita ni Jeremiah ito, masyadong. Mabilis na binuksan ni Arisa ang kanyang telepono, na lubos na nahihiya. Gayunman, nagkunwari pa rin siyang walang pakialam nang buksan niya ang WhatsApp. Idinagdag pa niya ang pag-uusap ni Jeremiah. Nag-add ang dalawa sa isa't isa sa WhatsApp. Nag-aalala ba ang kaibigan mo para sa iyo? Ang tanong ni Jeremiah, lalo pang napahiya si Arisa. Nagbigay siya ng isang awkward na ngiti. Oo, sinabi ko na sa kanya bago ako dumating dito. Nagtaas ng kilay si Jeremiah. Nagtataka na nagtanong, kung tatanggihan ko ang pag-aalinlangan umalis na ang dalawang maliliit na ito, ano ang gagawin mo?
Hindi pa lumalabas si Benjamin. Kung hindi niya ipinaalam kay Benjamin, ang huli hindi niya alam na kasama niya pala ang dalawang bata. Hinahanap ba niya si Benjamin, o may iba pa siyang plano? Napatingin si Arisa kay Jeremiah. Nakikita ang kanyang casual na pag-uugali sa pag-uusap, wala siyang pakialam sa pagbabahagi ng kanyang mga plano. Magdudulot lang ito ng problema sa iyo. Oh, anong problema? Nais pa rin ni Jeremiah na marinig ang tungkol dito. Hinawakan ni Arisa ang kanyang ilong. Magbabago ba ang isip ni Jeremiah kung magsasalita ako pataas? Hindi naman talaga ito nakakaapekto, pero baka makaapekto ito sa reputasyon mo. Hindi niya ito masyadong malinaw dahil nasa pangangalaga pa rin niya ang mga bata. Natawa si Jeremiah, na tila hindi nababagabag. Tulad ng isang walang kabuluhang bagay, hindi ito nakakaapekto sa akin. Napatingin sa kanya si Arisa. Masyado ba siyang tiwala, o ganoon ba ang kanyang kapangyarihan, hindi ba siya natatakot sa mga bagay na ito? Sa katunayan, sa kasalukuyang kalagayan ni Jeremiah, kontrolado ang opinyon ng media ay isang simoy ng hangin. Gayunpaman, hindi niya ito gagawin maliban kung ito ay ganap na kinakailangan. Kabanata 1643. Bagay. Isang notification mula sa WhatsApp. Sa pag-iisip na baka iba na natatakot si Bradley at baka humantong ito sa isa pang nakakahiyang sitwasyon, agad itong tiningnan ni Arisa, at lubos siyang nagulat. Napatingin siya kay Jeremiah at kitang-kita ang pagkagulat nito. Maya-maya pa ay inalis na ni Jeremiah ang cellphone niya. Ito ang inyong gantimpala sa pagtulong sa amin na ayusin ang sistema sa aming base. Kami hindi kakayang short-change. Napatingin sa kanya si Arisa, saka tiningnan ang halagang inilipat ni Jeremiah. Napakaraming zeros. Sinabi niya sa kanila, 10 milyon, hindi ba kami nagkasundo, ito bago. Ako ang mag-aayos ng sistema para sa iyo, at bilang kapalit, palayain mo ang aking anak. Paano niya maipapadala ang pera para sa kanya ngayon? Posible bang nag-aalinlangan si Jeremiah? Sa kaibuturan ng puso ni Arisa, wala na siyang katapusang natatakot siya na baka magbago ang isip ni Jeremiah. Napatingin si Jeremiah sa kanya at sinabing, nakita mo na tinulungan niya akong maalis ang isang malaking banta. Hindi may kakaila ang iyong kontribusyon. Ang pera na ito tama ka na, at maaari mo pa ring alisin ang iyong mga tao ayon sa plano. Kumikislap ang mga mata ni Arisa. Ang mga bagay ay hindi tulad ng dati na isip ko na sila. Hindi ba't masyado nang mabigat ang 10 milyon na ito? Nagsalita si Jeremiah, at isang hanggal lamang ang tumanggi sa pera. Bagamat sulit ang presyo niya sa industriya, hindi ba't medyo mayaman sa kanilang base? Gayunman, sa kaibuturan ng kanyang kalooban, natuwa pa rin siya. Noong una ay naisip niya na hindi naman siya nagbibigay ng pera sa kanya, pero sa gulat niya, si Jeremiah naging lubos na mapagbigay. Tumawa si Jeremiah, ang kanyang tingin ay nag-iiba-iba sa kagalakan sa kailaliman ng ang kanyang mga mata, isang ngiti ang humihila sa sulok ng kanyang bibig. Nakita nating lahat kung ano ang kaya mo. Sulit ang presyo. Sa katunayan, ang pera ay talagang kay Jeremiah. Kung kailangan itong ilipat mula sa base, kailangan itong dumaan sa isang proseso ng pag-aproba, na tiyak na magdudulot ng isang makabuluhang pagkaantala. Kung handa kang maglingkod bilang aming security consultant, ang kabayaran ay tiyak na magiging malaki. Muling pinalawig ni Jeremiah ang isang sanga ng olibo. Sa katunayan, naantig si Arisa. Kung hindi dahil sa mga bagay na may kinalaman sa mga bata, gusto sana niyang sumang-ayon. Gayunman, dahil dinukot ni Jeremiah ang dalawang anak sa kanyang sarili, hindi pa rin niya lubos na pinagkakatiwalaan si Jeremiah. Sino ang nakakaalam kung siya ay magiging mapot? Ang pakikitungo kay Jeremiah ay hindi kasing dali ng iba. Hayaan mo akong pag-isipan ito. Nahirapan si Arisa na tumanggi ng direkta. Pagkatapos ng lahat, ilang beses na siyang inanyayahan ni Jeremiah. Kailangan niyang isaalang-alang ang kanyang damdamin sa ilang lawak. Nang mapansin niya ang kanyang paglipat mula sa pagtanggi patungo sa konsesyon, ang ngiti sa mukha ni Jeremiah ay naging mas maliwanag. Kung gayon, inaabangan ko ang iyong mabuting balita. Sana ay hindi mo ako palaging maghintay masyadong mahaba. Tumango si Arisa nang nakangiti, nagpasya na ang bagay na ito ay maghintay hanggang sa bumalik si Benjamin upang mapag-usapan niya ito. Kung si Jeremiah ay isang maaasahang tao, maaari niyang gawin ang gawaing ito at hindi ito magiging isang masamang bagay sa lahat. Tanging isang handle lamang ang hindi magsasagawa ng pagkakataon na kumita ng pera, at bukod pa rito, ang pagpapanatili ng sistema sa mga huling yugto ay hindi magiging isang abala sa lahat. Ang kotse ay nakapasok na sa lungsod.
Ang Jocasta ay isang lungsod sa loob ng bansa na may mga ilog at lawa na nakakalat sa buong lugar, na nag-aalok ng isang kaaya-ayang kapaligiran. Ang tanawin ng lungsod ay medyo kahanga-hanga. Hindi maiwasang humanga si Arisa sa magandang tanawin ng lungsod sa labas ng bintana. Hindi siya napapahalagahan nang dumating siya sa umaga, ngunit ngayon na nalutas na ang problema, ang kanyang kalagayan ng pag-iisip ay ganap na naiiba. Ang tingin ni Jeremiah ay nahulog sa kanyang magandang mukha, at ang kanyang kalooban ay pambihirang mabuti. Hindi niya maiwasang malaman ang higit patungkol sa kanya. Nakapunta ka na ba sa Jocasta? Tumalikod si Arisa, tumugon ng nakangiti, hindi, ang lugar na ito ay ibang-iba sa Delmore. Tumango si Jeremiah, medyo mainit dito, napapagod ka na ba dito? Ayaw ni Arisa na makaligtaan ang tanawin sa labas, paminsan-minsan nagnanakaw ng isang sulyap. Medyo marami. Nagmadali siyang pumunta dito ng walang anumang oras upang pagnilayan ang mga bagay na ito, dahil ang schedule ay medyo masikip. Matapos ang ilang sandali ng pag-aatubili, tinanong pa rin ni Jeremiah, ano ang ginagawa ng iyong mga magulang gawin? Tiyak na nagawa nila ang isang hindi kapanipaniwala na trabaho sa pagpapalaki sa iyo upang maging napakahusay. Tumigil sandali si Arisa, hindi talaga nais na banggitin ang mga dalawang tao. Ako ay pinalaki ng aking lolo. Ayaw niyang banggitin ang 2 taong iyon, dahil wala na silang anumang koneksyon sa kanya. Tungkol sa kung nasaan ang kanyang mga biological na magulang o kung sino sila, siya ay walang ideya. Posibleng siya ay dinukot, o marahil hindi nila gusto siya at inabandona siya. Hindi siya sigurado, mahahanap man niya ang mga ito o hindi niya iginiit. Nang makita ang isang bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha, naramdaman ni Jeremiah ang isang paghihigpit sa kanyang puso. Kabanata 1644. Ang iyong lolo ay isang mahusay na tao. Tiyak na ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng napakahusay na apo. Tila may nahulaan si Jeremiah, at hindi na niya pinalaki muli ang kanyang mga magulang. Itinago ni Arisa ang pagkadismaya sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng maliwanag. Siyempre, talagang mahal ako ng lolo ko. Oh, kung bibigyan ako ng pagkakataon, gusto ko talagang makilala ang matandang lalaki. Hinawakan ni Arisa ang kanyang mga labi, mahinang bumubulong, pumanaw na ang lolo ko. Natatakot ako na hindi mo siya makikilala. Napakunot ang noo ni Jeremiah, medyo naiinis sa kanyang sariling kapabayaan. Pasensya na, okay lang. Lahat ng ito ay bahagi ng buhay at kamatayan. Ngumiti si Arisa. Siya labis siyang nalungkot nang mamatay ang kanyang lolo, ngunit ngayon ay nangungulila na siya sa kanya kahit na higit pa. Oo nga pala, hindi alam ni Jeremiah kung paano aaliwin ang iba. Sa kanyang departamento, ang pagsunod ay ang tanging tuntunin. Gaano man ito kahirap, kailangan mong tiisin ito nag-iisa. Walang sino man ang naroon na nagbibigay ng anumang keganhawahan sa iba. Sa mga sandaling iyon, gusto niyang aliwin si Arisa, ngunit hindi niya alam paano magsisimula. Tumahimik ang karwahe, kaya nahihilo ang lahat. Arisa hindi niya alam ang kalagayan ni Jeremiah. Hindi tulad ni Jeremiah, hindi siya tumango siya at nagpatuloy sa pagtingin sa tanawin sa labas. Biglang tumunog ang cellphone niya. Tawag ito mula sa bahay. Mahal. Kinuha niya ang telepono at nagsalita ng mahinahon sa mga bata iba pang dulo. Ang mga maliliit na tinig ng mga maliliit na tao ay nagmumula sa tatanggap na nag-aangat ang mga espiritu ng isang tao kapag naririnig ang mga ito. Mami, kumusta na po kayo doon? Nakita mo na ba sina Gavin at Zachary? Hinayaan na ba sila ng kontrabida na iyon? Iyon ang boses ni Jasper. Ako na ang bahala sa lahat. Ihahatid ko sina Gavin at Zachary pauwi ngayong gabi. Kaninang umaga pa lang ay nakita ko na silang dalawa. Kahit na isang maikling sulyap lang siya mula sa pintuan, sapat na iyon upang mapakalma siya. Tinakpan ni Arisa ang mikropono, natatakot na baka marinig ni Jeremiah at makaramdam ng awkward. Hindi niya alam na narinig na niya ito. Kumikislap ang mga mata ni Jeremiah sa kawalang katiyakan habang nakatingin kay Arisa. Ang 2 maliliit na bata ay nasa tirahan ni Hoffman. Naroon na ba siya? Manatili ka ng maayos sa bahay, maligo, at matulog ng maaga sa gabi. Huwag mo na kaming hintayin, naiintindihan mo ba? Ipinaalala niya sa kanila ang ilan natatakot sila na baka hindi nila alam kung kailan sila babalik. Upang maiwasan ang pag-alis ng mga bulate sa dumi ng tao, mga taong naghihintay ng walang pag-aalinlangan sa bahay. Mami, kasama mo ba sina Gavin at Zachary ngayon? Maaari kaming mag-video call. Gusto kong makita sila. Kinakabahan si Jessie,
iniisip kong gaano katagal na ito mula nang huli niyang makita ang mga ito. Mommy, okay lang po ba na mag-video call kayo ngayon? Tayo ay magsimula ng isang video call. Tanong din ni Oliver, wala sila sa akin ngayon. Lumapit lang ako sa sila. Kapag dumating na ako, magsisimula na akong mag-video call para sa iyo. Unang nagsalita si Arisa ang mga bata, nagpapahinga sa kanilang isipan. Mommy, sigurado ka bang uuwi ka ngayong gabi? Tanong ulit ni Timothy para sa kumpirmasyon, naramdaman ang kagalakan sa pag-iisip ng kanilang pagbabalik. Oo, hating gabi na tayo sa bahay, huwag mo na tayong hintayin. Pumunta sa matulog ng maaga. Ilang sandali pa ay kinausap sila ni Arisa bago ibinaba ang telepono. Nang marinig ang mga tinig ng ilang bata na nag-uusap, natagpuan ni Jeremiah ang eksena na medyo masiglang ngunit medyo nakakagulat. Kilala niya si Benjamin, may mga anak na siya, pero hindi niya alam kung gaano karami siya. Ilan na ba ang anak mo? 6. Naguguluhan si Arisa. Dapat ay napakalinaw niya tungkol dito. Ito ay lubos na masigla. Naramdaman ni Jeremiah ang kalungkutan sa kanyang puso. Sa hindi malamang kadahilanan, hindi maipaliwanag ni Arisa ang isang pahiwatig ng kalungkutan. Pero nang makita niya ulit si Jeremiah, wala siyang nakitang kakaiba. Marahil ay imahinasyon lang niya iyon. Kung minsan, ang kanilang mga pag-aaway ay maaaring maging napaka-nakakainis. Nabalitaan ko lang na kamakailan lang ay bumalik ka sa pamilya ni Graham. Si Benjamin, hindi ka ba tinatrato ng maayos dati? Casual na nagsalita si Jeremiah. Hindi. Kami. Hindi alam ni Arisa kung paano ipaliwanag. Hindi siya, parang hindi na pag-uusapan ni Jeromenia ang tungkol sa mga bagay na iyon, mga bagay. May mga hindi pagkakaunawaan noong nakaraan, kaya hindi kami natapos sama-sama. Hindi ba't napakahirap para sa iyo na alagaan ang lahat ng mga bata sa iyong sarili? Mahigpit na nakakunot ang noo ni Jeremiah, ang kanyang pagkadismaya kay Benjamin lumalaki. Mabuti na lang at medyo mahirap noong bata pa ang mga bata, ngunit naging mas madali ito kalaunan. Bukod sa pag-aaway ng iba, siya at ang sa katunayan, ang mga bata ay gumagana ng maayos. Malamig na napabuntong hininga si Jeremiah. Hindi naman tama yan kay Benjamin. Paano iniwan ka lang niya at ang mga anak mo ng ganito? Kabanata 1645. Damilat si Arisa nang mapagtanto na malinaw na mali ang pagkaunawa ni Jeremiah. Wala itong kinalaman kay Benjamin. Hindi niya kasalanan yon. Mabilis na ipinaliwanag ni Arroyo. Ayaw niyang maling maunawaan ng iba si Benjamin. Hindi niya alam nung time na yon. Noong mga panahong iyon, nabuntis ako na parang isang tao, itinaas niya ako. Kahit papaano, wala itong kinalaman sa kanya, kaya hindi ito sa kanya kasalanan. Napatingin sa kanya si Jerome, na parabang nakatingin sa kanya na may pag-ibig hanggal. Ang mga salitang binigkas niya ay nagpapahiwatig ng parehong damdamin. Hindi naman dapat masyado malove ang mga babae. Malinaw na si Benjamin ay isang scoundrel. Ang kanyang sariling asawa ay buntis, ngunit hindi niya ito inalagaan ng maayos. Umalis siya, nag-iisa siya sa loob ng maraming taon. Ilang beses ka na niyang pinag-uusapan, at tumakbo ka pabalik sa kanya. Maaari bang talagang pahalagahan ng gayong lalaki ang kanyang asawa? Napabuntong hininga si Arisa. Hindi niya inasahan na sasabihin ni Jeremiah ang mga salitang iyon. Masyadong malaki ang hindi pagkakaunawaan. Hindi niya alam kung paano ito ipaliwanag. Kilala na nila ang isa't isa dahil isang araw lang ang lumipas, kaya hindi ba masyado silang nag-uusap tungkol sa ganoong personal na pag-uusap bagay. Ni hindi man lang niya pinansin ang nakaraan, kaya bakit si Jeremiah galit na galit? Pinili ni Arisa na manahimik, pakiramdam niya na habang mas sinusubukan niyang ipaliwanag, ang mas hindi malinaw na mga bagay ay naging. Ito ay humantong lamang sa hindi pagkakaunawaan ni Jeremiah Benjamin kahit na higit pa. Aminin man siya ng kanyang asawa o hindi, sapat na iyon siya mismo ang naramdaman nito. Kalimutan ito, hayaan mo na lang ang hindi pagkakaunawaan. Sa katunayan, si Benjamin ay hindi alam. Hindi niya alam na magdurusa si Benjamin dahil sa hindi pagkakaunawaan na ito sa hinaharap. Bumalik ang kotse sa tirahan ni Hoffman, kung saan ang kasambahay na si Justin, lahat ng mga miyembro ng pamilya ni Hoffman ay naghihintay sa pagpasok sa maligayang pagdating Jeremiah. Bumalik na si Mr. Hoffman. Sila ay labis na nagalak. Noong una ay ayaw nang lumabas ni Sean at ng dalawang maliliit na bata, ngunit sa pag-aalaga sa kanila sa bahay ng iba, hindi ito nararapat na kumilos ng malayo. Nais din nilang samantalahin ang pagkakataong makipag-usap ng maayos Jeremiah.
Nasa pintuan na si Edwin at ang iba pa nang makita nila sumunod ang kanyang sariling kotse sa likuran, at pumasok sa lugar. Sila ay lubos na nagulat. Kumusta naman si Mrs. Graham at ang iba pa, pwede bang pumasok? Sabay-sabay na ibinaling ni Gavin at Zachary ang kanilang mga ulo kay Edwin, na nagsasalita ng sabay-sabay. Mr. Whitley, sinasabi mo ba na ang kotse sa likod namin ay sa amin? O hindi, pwede rin ba siyang mahuli ni Mommy? Nakita rin siya ni Sean, ang kanyang mga kilay ay nakakunot sa pag-aalala. Siya ay lubos na nag-aalala. Natawa si Justin sa kanila, kahit na ang tatay mo ay kung darating ka, hindi ka makakalabas. Napatingin sa kanya sina Gavin at Zachary. Kung hindi ka magsasalita, walang magsasabi ikaw ay isang pipi. Namamaga ang mukha ni Justin, lalo na kapag nagsasalita siya at hinayla sa mga sulok ng kanyang bibig. Ito ay lubhang masakit. Galit na galit siya at hindi na niya pinansin ang dalawa matiyag ang naghihintay sa pagbabalik ni Jeremiah. Huminto ang kotse, at si Jeremiah ang unang nagbukas ng pinto at lumabas. Bago pa man siya makapag-ikot para buksan ang pinto para kay Arisa, sabay-sabay niyang binuksan ang kanyang pinto at mabilis na lumabas ng kotse. Nakita niya ang mga bata mula sa kotse at, sabik na makita sila, lumabas siya sa pinakamaagang pagkakataon. Inay, sa sandaling makita siya ng dalawang maliliit na bata, sumugod sila sa kanyang mga bisig. Mahigpit na yakapin ng ina at ng kanyang mga anak ang isa't isa. Mga mahal ko, miss na miss ko na kayo. Maayos ba kayong lahat? Hinawakan sila ni Arisa, maingat na sinusuri ang dalawang maliliit na bata sa magkabilang panig niya upang makita kung sila ay nasugatan. Mami, ayos lang tayo. Huwag kang mag-alala. Nakatuon ang tingin ni Gavin kay Arisa nang hindi damilat at ipinapakita ang kanyang kaligayahan nang makita ang kanyang ina. Mami, okay lang kami. Pero bakit ka rin pumasok? Ngayon lahat tayo ay nakakulong sa loob at hindi makalabas. Sinubukan siyang aliwin ni Zachary, pagkatapos ay nakakunot ang noo, bulong niya kay Arisa. Si Jeremiah ay may matalim na tainga. Nang marinig niya ang mga salita ng maliit na isang twitch ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Marahang hinaplaus ni Arisa ang kanilang maliliit na mukha, tumugon ng may ngiti, huwag kang mag-alala. Nandito ako upang ihatid ka sa bahay. Talaga, labis na tuwang-tuwa sina Gavin at Zachary. Akala nila na ang kanilang ina ay nadakip din ng kontrabida, tulad nila. Sa katunayan, totoo ito. Tumango si Arisa nang nakangiti. Hindi lang siya nagpapatawa sa kanila. Wow, napakaganda. Sa wakas ay makakauwi na tayo. Hindi mapigilan ng dalawang maliliit na bata na magsaya ng malakas. Nang marinig iyon ni Edwin at Sean, nagliwanag ang kanilang mga mata, at sila ay labis na tuwa. Gaano kahanga-hanga si Arisa? Paano niya nakumbinsi si Jeremiah? Si Mrs. Graham ay hindi kapani-pani, walang may kakayahan. Maaari niyang hawakan ang lahat sa sandaling siya ay kasangkot. Kabanata 1646. Ang katiwala ng pamilya Hoffman ay lumapit, tinanggap si Jeremiah, kinuha ang malito mula sa kanyang mga kamay. Mr. Hoffman, hindi pa handa ang hapunan. Malamang naaabutin ito isa pang kalahating oras. 5:00 na noon. Nang makatanggap si Gideon ng tawag mula kay Jeremiah, sinimulan na niyang maghanda ng hapunan. Huwag magmadali, wala pa rin ang isang tao dito. Tumango si Jeremiah. Sige at manatiling abala. Maghanda ng mas maraming pagkain. Napapansin. Sinulyapan ni Gideon si Arisa, tumango sa kanya, at pagkatapos ay nagpatuloy sa bahay na nakangiti, patuloy na naghahanda ng hapunan. Hindi napansin ni Arisa habang abala siya sa pakikipag-usap sa mga bata, Sean, at Edwin. Arisa, paano mo siya nakumbinsi na palayain kami? Tanong ni Sean. Nagtataka si Arisa, binaba ang kanyang tinig. Nang makita ang kanyang mukha na napinsala ng mga pasa, natanto ni Arisa na siya ay malubhang nasugatan. Sino ang gumawa nito sa iyo? Tanong niya. Nang muli niyang sulyapan ang dalawang bata, kasama si Edwin, tila maayos ang lahat. Bakit si Sean lang ang binugbog? Isang apoy ang nagninggas sa puso ni Arisa. Isang basura na hindi nauunawaan ang konsepto ng paggalang sa matanda at pagpapahalaga sa mga bata. Hindi napigilan ni Sean na magsumpa muli. Naroon si Justin, nakadikit ang kanyang mga mata kay Arisa. Nang marinig ang panlalait ni Sean, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at sumagot, Lucky Bailey, hindi ka na mas mahusay off. Napansin ni Arisa si Justin, at nang makita ang kanyang mukha ay mas nabugbog, halos tumawa siya. Si Justin ay may dalawang malalaking madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at maging sa paligid ng kanyang bibig, na namamaga. Mukha siyang lubos na katawa-tawa.
Ilang sandali pa ay hindi niya ito nakilala. Si Justin. Isang mahigpit na pasaway ang umalangaw sa hangin, na naging sanhi ng pag-urong ni Justin pabalik, maamo na sumigaw, Tito Jeremiah. Ganito ba ang pakikitungo mo sa mga bisita, tulad ng itinuro ko sa iyo bago ako umalis? Mahigpit na pinagalitan ni Jeremiah si Justin nang masaksihan niya ang eksena. Ipinaalam sa kanya ni Gideon ang tungkol sa away ni Justin kay Sean. Ang pamangkin na ito sa katunayan, siya ay isang pinagmumulan ng palagiang pag-aalala, masyadong impulsive. Ibinaba ni Justin ang kanyang ulo, masunurin na tumanggap ng lektura mula kay Jeremiah. Sinulyapan sila ni Arisa, hindi niya pinansin kung paano pinagsasabihan ni Jeremiah si Justin. Sa totoo lang, hindi sila close, at wala siyang pakialam kay Justin. Bukod sa mukha mo, saan ka pa nasasaktan? Seryoso ba ito? Labis siyang nagmamalasakit kay Sean. Nang makita niya si Sean na binugbog para sa pag-aalaga ng mga bata, talagang nadurog ang kanyang puso. Huwag kang mag-alala, ang mga ito ay mababaw na sugat lamang. Marami na siyang nalalaman mas masahol pa sa kalagayan ko. Arisa, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Ako ay isang doktor, masyadong. Siguradong mas mabilis akong makabawi kaysa sa kanya. Inilipat ni Sean ang kanyang mga braso at binti ipinakita kay Arisa na hindi malubha ang kanyang mga sugat, na nakatitiyak sa kanya. Pagbalik natin, ako na ang bahala sa'yo. Sabi ni Arisa, punong-puno na may pagkakasala at pasasalamat. Hehe, sigurado. Agad namang pumayag si Sean, alam niya ang tungkol kay Arisa mga kasanayan sa pagluluto. Sa pagkakataong ito, maaari siyang makabawi ng ilang sandali sa Yaleview, at pinapaginhawa ang kanyang tiyan sa masarap na pagkain. Mrs. Graham, babalik na ba tayo ngayon? Hindi nag-alala si Edwin tungkol kina Jeremiah, Justin, at iba pa. Dahil siya ay hayaan mo na sila, natural na mas mabuting umalis sa lalong madaling panahon. Isa, pumasok ka na at maupo ka. Huwag kang mag-alala, nang marinig ko ang boses ni Edwin. Tumigil si Jeremiah sa kanyang pagsaway, tumalikod ang kanyang ulo, at kinausap si Arisa. Sige, tumango si Arisa, at ang kanyang tingin ay hudyat sa kanila na pumasok. Kumain muna tayo dito bago tayo umalis, sabi niya kay Edwin sa mahinang tinig, na nakapagpapatibay siya. Nakita ni Edwin na tila maganda ang relasyon nila ni Jeremiah, na nag-iwan sa kanya ng pagkalito sa malalim na kalooban. Pagdating niya, malinaw na hindi kilala ni Arisa si Jeremiah. Kaya paano ginawa, pamilyar na ba siya sa kanya ngayon? Nagulat din si Sean. Tinukoy ba talaga ni Jeremiah si Arisa bilang isa? Sinadya niyang pabagalin ang kanyang lakad, lumapit si Sean kay Arisa at tanong ko sa mahinang tinig, Arisa, mukhang pamilyar ka kay Jeremiah, ha? Natawa si Arisa, umiiling. Hindi, nagkita lang tayo ngayon. Alam niyang nag-iisip siya pero hindi pa ito ang tamang panahon para ipaliwanag. Napatingin ang dalawa sa kanilang ina. Nakikita ko si Arisa nagpasya silang kumain dito sa hapunan, syempre sinundan nila ang kanyang gabay. Punong-puno rin sila ng mga tanong, at balak nilang magtanong pa kapag nagkaroon sila ng pagkakataon. Inanyayahan sila ni Jeremiah na umupo, at bumhaling kay Arisa at sinabi, ilang sandali pa ay handa na ang hapunan. Lahat kayo ay maaaring makipag-chat dito muna. Pupunta ako sa itaas para magpalat ng damit ko. Okay, si Arisa, walang pag-aalinlangan, ay nakaupo sa sofa kasama ang mga bata. Justin, sumama ka sa akin. Bago pa man umalis si Jeremiah, tinawag niya si Justin. Kabanata 1647. Nang makarating sila sa itaas, hindi maiwasang makatanggap si Justin ng isa pang sa pag-aaklas ni Jeremiah. Hinintay niyang matapos ang pagtuturo sa kanya ni Jeremiah bago siya nagpaliwanag sa mahinang tinig, Tito Jeremiah, kasalanan niya iyon sa simula. Siya ang nag-iisa, sino ba naman ang gustong magsimula ng laban? Nag-react lang ako sa self-defense. Naglakas loob ka pa ring magsalita. Napatingin sa kanya si Jeremiah, na nais niyang maaari mo siyang ihatid sa buong silid. Kung hindi mo siya pinag-uusapan, mag-aaway ka ba nasira? Bahagyang umiikot ang mga lobby ni Justin, hindi naglakas loob na sumagot sa ilalim ang nakasisilaw na titig ni Jeremiah. Huwag kang mag-alala, huwag mo akong pahirapan. Nagbabala si Jeremiah siya. Natagpuan ito ni Justin na medyo kakaiba. Bumubulong ng mahinahon, ikaw ang sino ba naman ang nag-aalaga sa kanila, bakit mo sila tinatrato ng napakahusay? Nakita lang niya ito, napakabait ng kanyang tiyahin at mabait sa asawa ni Benjamin. Dapat hindi ko na sila nahuli.
Sigaw ni Jeremiah bago tumalikod pumasok siya sa loob ng bahay at nagpalit ng uniforme. Tiningnan ni Justin si Jeremiah, lubos na nalilito. Ano ang ginawa ng kanyang tiyuhin ibig sabihin nito? Naghahayag ba siya ng pagsisisi? Pero bakit ito pinagsisisihan ni Tiyo Jeremiah? Lagi siyang may dahilan para sa kanyang mga gawa, at higit pa rito, ang kanyang salita ay kautusan. Nang marinig ang tawa na nagmumula sa ibaba, napakunot ang noo ni Justin kilay. Pinilit niyang huwag itong pansinin ngunit sa kabila nito, nagtungo pa rin siya sa hagdanan. Sa ibaba ay ipinaliwanag sa kanila ni Arisa ang sitwasyon. Lahat ng nakikinig wala akong maiwasang humanga sa kanya. Hindi inaasahan ni Sean o ni Edwin na hihikayatin ni Arisa si Jeremiah palayain ang bihag sa ganoong paraan. Sila ay lubos na humanga. Arisa, ang mga bagay tulad ng base network ay hindi isang bagay na pangkaraniwan maaaring ma-access ng mga tao. Bakit hiniling ni Jeremiah sa iyo na subukan ito? Hindi ko talaga alam. Marahil ay hindi sila makahanap ng mas mahusay na, kasi may kakayahan ako, nag-volunteer ako. Hindi rin malinaw si Arisa bakit nagtiwala si Jeremiah sa kanya. Marahil ay dahil sa kagyat na pag-aalinlangan, ayaw ni Jeremiah na mag-aksaya ng kahit ano oras. Nakakamangha talaga si Mommy. Walang makakapigil sa kanya, hihihi. Sabi ni Gavin, punong-puno ng paghanga ang mga mata. Tama na yan, si Mommy ang pinakamabigat. Mommy, pwede mo bang sabihin sa amin higit patungkol sa kung ano pa ang nasa departamento at kupunan? Zachary, na hindi kailanman nakarating ako sa lugar na ito, hindi ko maiwasang maging mausisa. Ano ang maaaring mangyari doon? Isang grupo lang ng mga lalaki ang nagsasanay. Nakangiti na sabi ni Arisa sa kanyang anak na hindi nag-abala na banggitin anumang iba pa. Mayroon bang mga tangke o kanyan? Nanlaki ang mga mata ni Zachary habang nakatingin sa kanya sa Arisa, puno ng pagkamausisa. Napatingin din si Gavin kay Arisa, sabik na marinig kung ano ang nasa loob. Pinisil ni Arisa ang ilong ni Zachary at hinawakan ang buhok ni Gavin, hindi ako sigurado tungkol doon. Hindi ko nakita ang mga iyon. Nang makarating siya roon, naghihintay siya sa dormitoryo para sa iba, matapang huwag maglakad-lakad ng walang layunin. Habang nakatingin siya sa kanya ay bigla niyang nakita si Justin hagdanan. Sa halip na mahiya sa pag-aaklas, kumaway pa siya sa siya. Umiwas si Arisa sa kanyang tingin, ayaw niyang makipag-ugnayan kay Justin. Sumulyap siya bumaba at saka nagtanong, "Hindi ka ba sumama sa mga tao? Nasaan sila?" Nagkibit balikat si Sean, may isang smirk na naglalaro sa sulok ng kanyang bibig. Nasa likod sila, hindi sa amin. Nagningning ang mga mata ni Arisa nang ibaba niya ang kanyang ulo para tanungin. Ang dalawang bata, nandito ka na ba mula nang dalhin ka rito? Tumango sina Gavin at Zachary, at sumagot kay Arisa, ang butler dito ay hindi tulad ng masamang lalaki na nang-aapi sa amin, kaya manatili kami sa silid sa itaas. Ganoon kalaki, umaga pa lang ay bumalik na si Jerome. Nakita rin ni Gavin si Justin sa pasukan ng hagdanan at binaril siya ng isang pagsisilaw. Si Gavin ay nadroga nang madakip siya. Ito ay sa halip malupit pagkatapos, ngunit kung hindi man, siya ay maayos. Paliwanag ni Zachary kay Arisa. Tumango si Arisa, nakahinga ng maluwag nang malaman na hindi nasaktan ang mga bata. Hindi naman talaga pinahirapan ni Jeremiah ang dalawang bata. Mayroon pa rin siyang ilang konsensya. Dinala ko ang mga tao kagabi pero hindi ko sila makuha. Ang mabait naman sa amin si Villar. Ibinahagi rin ni Sean ang mga pangyayari kay Arisa para ilagay siya sa ginhawa. Ano ang ginagawa ninyong dalawa na tumatakbo ng ganoon? Natatakot ka sa akin hanggang sa mamatay. Marahang pinagalitan ni Arisa, niyakap ang kanyang dalawang anak, naiinis na pinapanatili siya nito ang dilim. Kabanata 1648. Inilabas ni Zachary ang kanyang dila at ibinaba ang kanyang ulo bilang paghingi ng paumanhin. Mommy, nagkamali po kami. Humingi rin ng paumanhin si Gavin. Mommy, nagkamali po kami. Ginawa namin nag-aalala ka. Niyakap sila ni Arisa ng mas mahigpit, ngunit hindi siya gaanong nalinlang. Anong ginagawa ninyo sa labas? Sa gabing iyon, hindi malamang na ang dalawang magkakapatid ay hinanap ko si Bradley. Arisa, huwag mo silang sisihin. Sinusundan nila ako. Kung ako ay dinala ko sila sa akin, hindi ito mangyayari. Hindi makatiis si Sean na makita pinagalitan ng dalawang maliliit na bata, kaya ipinaliwanag niya ang sitwasyon kay Arisa. Ano ang sinusundan nila sa iyo? Ipinikit ni Arisa ang kanyang mga mata. Ito hindi niya alam kung ano ang sinabi sa kanya sa bahay.
Napatingin sina Gavin at Zachary kay Sean, sinusubukang ipahiwatig sa kanya ang kanilang sa mga mata niya, hindi ito pinansin ni Sean. Gusto ko po sanang bumisita sa kapitbahay ko para sa isang mag-asawa, ilang araw na ang lumipas, at kapag gusto nilang umalis, sumunod sila. Napapikit sina Gavin at Zachary. Pinalabas ni Mr. Bailey ang pusa ng bag. Sinabi pa niya na kapag mas maraming nagsasalita, mas nadulas ang isa. Nakita ni Edwin ang ekspresyon ng dalawang bata. Alam niya na gusto nilang pumunta sa kanlurang base. Napatingin din siya kay Arisa. Nang makita niya ang kanyang hinala, mabilis siyang nagsalita. Mrs. Graham, pagkatapos naming kumain ng aming pagkain, talagang papayagan ba tayo ni Jeremiah na umalis? Tiningnan ni Arisa si Edwin at tumango lang. Oo, sumang-ayon siya sa akin. Pagkatapos wala naman akong choice kundi mag-resign na lang siya. Ano ang ginagawa niya sa pagdadala ng dalawang maliliit na batang iyon dito? Punong-puno ng pagkalito si Sean. Nais niyang magbanta kay Benjamin, ngunit ang huli ay nawala din. Sa mga sandaling iyon ay wala siyang signal sa kanyang telepono kaya imposibleng makipag-ugnay kay Jonathan. Hindi rin niya alam kung natagpuan na ba ng lalaking iyon Benjamin o hindi. Sabi niya, gusto niyang makilala sila. Sabi ni Arisa sa mahinang hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Jeremiah. Malamang gusto niyang takutin sila. Ngunit hanggat siya ay maaari siyang umalis ng ligtas sa lugar na ito, hindi na siya mag-aalala dito. Ha, sino ang maniniwala niyan? Ngumiti si Sean. Ang pagsisikap na ginugol sa pagdakip sa isang tao ay hindi lamang para sa kapakanan ng kakilala. Kung talagang gusto niyang magkita, hindi ba't pupunta lang siya sa pinto at nakita para sa kanyang sarili? Lahat sila ay tumangging maniwala sa dahilan ni Jeremiah. Oh, tama iyan. Miss na miss ka na ng mga nakababatang kapatid mo. Bakit hindi tinawagan mo ba sila sa video? Kinuha ni Arisa ang kanyang telepono, at pinayagan si Gavin na tawagan si Timothy at ang iba pa kasama si Zachary. Okay, nang makita ni Arisa na hindi na ituloy pa ang isyo, tuwang-tuwa ang dalawang magkapatid. Agad nilang kinuha ang telepono at tinawagan ang kanilang mga nakababatang kapatid na lalaki at babae. Walang signal. Nakasimangot si Zachary. Nakasimangot din si Gavin, ilang beses na niyang sinubukan ngunit hindi pa rin hindi makatawag ng tawag. Mommy, wala namang signal. Kanina pa nila napag-isipan na magnakaw ng cellphone ni Gideon, pero tila na walang kabuluhan ito kahit na mayroon sila. Kinuha ito ni Arisa at tiningnan. Sa katunayan, wala siyang signal, tulad ng hindi ako makatawag kahit anong tawag. Arisa, hindi na kailangan pang subukan. Ang signal dito ay nakablock. Ipinaalam sa kanya ni Sean. Pare-pareho lang naman ang cellphone na dala nila. Tumango si Edwin. Mrs. Graham, ang akin ay pareho. May signal ang cellphone ko. Kailangan ba ito ng sino man sa inyo? Si Justin bumaba ng hagdan, sadyang nagtanong. Sino ba? Naman ang nangangailangan ng cellphone mo. Napatingin si Zachary sa pag-aakalang kaya nila tumawag ka lang kapag nasa labas na sila. Ikaw na walang utang na loob na bata. Iniaalay ko ito sa iyo dahil sa kabaitan, at naglakas loob kang magreklamo. Nagdilim ang mukha ni Justin. Sinulyapan siya ni Arisa, mahina at hindi nagmamadali ang kanyang tinig, hindi na kailangang mag-abala ang iyong sarili. Hindi tayo nagmamadali, kailangan mong tumawag, hindi ba? Pwede ko bang ipahiram sa iyo ang cellphone ko? Sabi ni Justin, nakangiti kay Arisa. Sa kabila nito, bahagyang naramdaman niya ang kanyang pagtingin hindi mapakali. Inilayo ni Arisa ang kanyang tingin. Hindi na kailangan. Labis na nalungkot si Justin sa gayong pagtanggi. Bakit ka kumikilos ng napakalayo? Nagkita na tayo dati. Nawala ng pag-asa si Arisa sa mga salita. Dahil lang sa nagkita sila, siya akala niya ay malaya niyang magagamit ang kanyang telepono. Anong uri ng loika iyon? Napatingin sa kanya sina Gavin at Zachary, na nagtataka kung kailan ang kanilang ina ay nakilala niya ang taong ito. Ang paggamit ng aking telepono ay hindi magbibigay sa iyo ng isang piraso ng karne. Kung hindi mo gagawin, sino ang nakakaalam kung kailan ka aalis ng lugar na ito? Sadyang sinadya ni Justin, pinukaw siya. Kabanata 1649. Nagbago ang ekspresyon ni Arisa. Parehong nakatitig sina Sean at Edwin kay Justin. Posible bang nagbago ang isip ni Jeremiah? Hindi imposible na tinawagan lang siya ni Jeremiah para bamulong ng isang bagay. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba tayo pinayagan ni Jeremiah na umalis? Tanong ni Sean. Sabay ngiti kay Justin, sigurado ka ba na pwede ba talagang umalis sa lugar na ito?
Gusto niyang takutin sila. Justin. Umalangaw ang boses ni Jeremiah, at ang ekspresyon ni Justin lumipat ng banayad. Anong kalokohan ang pinag-uusapan ninyo? Bumaba si Jeremiah mula sa itaas sa oras na marinig ko ang sinasabi ni Justin, nagdilim ang kanyang mukha sa galit. Kung hindi mo kayang mag-move on, bumalik ka na sa Davao. Tito Jeremiah, nagbibiro lang ako sa kanila. Huwag magalit. Nabalisa si Justin nang marinig niya ang paghikayat sa kanya ni Jeremiah na bumalik sa Delmore. Ayaw pa rin niyang bumalik sa Davao. Nang mapagtonto ni Justin na talagang galit si Jeremiah, agad siyang humingi ng paumanhin. Tito Jeremiah, mali ang sinabi ko. Hindi ko dapat sila takutin ng ganoon. Ako ay paumanhin. Humingi ka ng paumanhin sa kanila. Napatingin sa kanya si Jeremiah, at agad siyang humingi ng paumanhin si Arisa. Isa, huwag mo siyang pansinin. Kahit anong sabihin niya ay hindi mahalaga. Ang sinasabi ko lang ang mahalaga. Ang pangako hindi ako magbabago sa iyo. Tumango si Arisa, nakaramdam ng matinding pagkadismaya kay Justin pagkilos. Medyo prangka si Jeremiah, kaya paano siya natapos sa isang pamangkin tulad ni Justin, sino ba naman ang hindi natutunan? Pasensya na, nagbibiro lang ako kanina. Huwag mo itong ilagay sa puso, at hayaan mo na lang. Humingi ng paumanhin si Justin kay Arisa, hindi naglakas loob na kumilos ng walang pakundangan muli. Lumayo ka, matalim ang tingin ni Jeremiah habang nakatingin siya, at nag-eehersisyo ng husto presyon. Nang makita nila ang mabangis na pag-uugali ni Jeremiah, hindi nang ahas si Gavin o si Zacarias upang magsalita ng isang salita. Umupo sila sa tabi ni Arisa, nakatitig ng maayos sa stern ni Jeremiah mukha. Parang mas nakakatakot pa siya kaysa kay Papa. Nang mapansin niya ang pagtingin ng dalawang maliliit na bata, pinigilan ni Jeremiah ang kanyang damdamin. Medyo naging banayad ang boses niya. Gutom ka na ba? Tingnan ko kung ano ang dapat nating kainin. Magkaroon tayo isang bagay na magaan muna. Alam ni Jeremiah na mabilis na nagugutom ang mga bata. Gusto niyang makita kung ano may mga pagkain na makukuha para sa kanila. Hindi na kailangan. May mga prutas tayo dito. Pwede na tayong kumain ng sabay-sabay mamaya. Nagsalita si Arisa, medyo nahihiya siyang pumasok sa bahay ng iba. Hindi ko pa rin alam ang mga pangalan nila. Tinawag sila ni Jeremiah para sa maya-maya pa ay agad na umupo si Thea. Nagpalit na siya ng casual na damit. Hindi mahina ang kanyang aura, ngunit medyo mas maluwag ito kumpara noong nasa militar pa siya uniforme. Ito ang panganay ko. Ang kanyang buong pangalan ay Gavin Graham. Ito ang aking pangatlong bata, at ang kanyang buong pangalan ay Zachary York. Ipinakilala ni Arisa ang dalawang bata kay Jeremiah, ngunit sa kaibuturan ng kanyang kalooban, medyo nalilito pa rin. Sinabi ng dalawang bata na bumalik na si Jeremiah sa umaga, bakit hindi niya ito nalalaman? Baka naman wala siyang oras. Napakahusay. Kumunat ang noo ni Jeremiah sa pag-ibig. Ito ay hindi niya alam kung pinupuri niya ang pangalan o ang tao. Huwag mag-atubiling mag-enjoy prutas. Huwag mahiya. Kumain ka ng kahit anong gusto mo. Kailan ba tayo magsisimulang kumain? Napatingin si Zachary kay Jeremiah, sabik na sabik tapusin ang pagkain at umuwi sa lalong madaling panahon. Natawa naman si Jerome, malapit na siyang mag-aral. Pupunta ako at bilasan ko sila. Nagsalita si Jeremiah at pagkatapos ay tumayo sa kusina, nagtataka, tingnan mo kung paano naghahanda si Gideon ng hapunan. Nagulat sina Sean at Edwin sa pagiging mabait ni Jeremiah. Ito ay tulad ng kung siya ay isang matanda na nagmamahal sa maliliit na batang lalaki nang walang pahiwatig ng galit. Hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan sa bahay ng iba. Arisa, sa amoy ng amoy na umaagos sa hangin, medyo nagugutom ako. Gayunman, siya hinawakan niya ang kanyang ulo at kinausap ang dalawang maliliit na bata. Bahagyang napabuntong hininga si Zachary. Naiintindihan ko, Mommy, Inay, bakit hindi na lang tayo bumalik ka na lang ngayon? Gustong umuwi na rin ni Gavin. Maaari silang kumain sa isang restaurant sa labas, hindi na kailangan pang kumain doon. Sa pagtingin sa dalawang bata, si Arisa ay nag-iinit sa kanilang buhok, pakalmayan ang mga ito. Malapit ng handa ang hapunan. Sayang kung hindi ito kinakain. Kung tayo ay umalis ka na, kakain na tayo sa labas, at saka na lang tayo maghihintay ng pagkain luto. Binanggit ni Jeremiah na may darating pang iba. Nagtataka rin ako tungkol sa kung sino ito. Walang pagmamadali, nagtaas ng kilay si Sean. Hindi ba binanggit ni Jeremiah kung sino iyon? Kabanata 1650. Hindi, medyo curious din ako. Kaya nagtanong ako.
Sinabi niya na malalaman ko kung kailan ako tingnan ito. Hinawakan ni Arisa ang kanyang lobby. Dahil dito, wala siyang choice kundi kainin ito pagkain. Malapit ng handa ang diner, pero hindi pa dumarating ang tao. Maaari bang ang taong ito baka mas mabigat pa ba siya kaysa kay Jeremiah? Napabuntong hininga si Sean, hindi niya mapigilan pag-isipan ito sa kanyang isipan. Tila walang maraming tao na may mas mataas na katayuan kaysa kay Jeremiah. Bakit gusto ng mga big shot na iyon na makilala si Arisa? Ano nga ba ang ginawa ni Jeremiah? Hindi mapigilan ni Sean na magpakasawa sa isang pag-atake ng mga teorya ng pagsasabwatan, kalaunan ay napagtanto lang niya na sobra na ang pag-iisip niya ng mga bagay-bagay. Lumabas si Jeremiah mula sa kusina na may dalang isang plato ng dessert. Siya dinala niya ito sa living room, at sinabing, kunin mo muna ang ilan sa mga ito. Hindi pa siya nakaupo ay nagsimulang mag-vibrate ang kanyang telepono. Humingi siya ng paumanhin sa lahat, kinuha niya ang kanyang cellphone at naglakad papunta sa studio bago sumagot. Commander Hoffman, Chief Zabel mula sa National Security Bureau, lumapit siya sa amin kasama ang kanyang mga tauhan. Gusto niyang ilabas si Benjamin. Ang tawag na ito ay nagmula sa base ng bilangguan. Nagtaas ng kilay si Jeremiah. Mabilis na dumating ang lalaking iyon. Maaari bang nasa eroplano na ba siya nang tumawag siya? Sige, hayaan mo siyang umalis. Kung sino man ang gusto niyang isama sa kanya, basta hayaan mo siya. Sa utos ni Jeremiah, personal na dumating si Lucian para kunin ang isang tao. Hindi niya ito mapipigilan kung gugustuhin niya. Matapos ibaba ang telepono, hinawakan ni Jeremiah ang kanyang telepono, na wala sa loob pag-iisip. Maya-maya pa ay tumunog na naman ang telepono. Iyon din ang numero na mayroon tumawag lang. May iba pa ba? Sir Villar, gusto niyang isama ang lahat sa kanya. Ang isa pa kinakabahan ng grupo, na nagpapahiwatig na mas kumagat si Lucian kaysa sa kanya maaaring ngumunguya. Ipinikit ni Jeremiah ang kanyang mga mata. Palayain ang lahat. Ang Lucian na ito. Jeremiah, dadalhin ko ang lahat ng dinala kasama ni Benjamin. Gusto ko pinahahalagahan mo ito kung papayagan mo ito ng mabait. Isang pamilyar na tinig ang dumating sa telepono, na bahagyang nababaliw galit. Hinawakan ni Jeremiah ang mga sulok ng kanyang bibig. Hindi ba't ang iyong ambisyon ay isang medyo masyadong malaki? Sigurado ka bang lahat ay nasa panig mo? Tatanggapin mo ba ang responsibilidad kung may mali ba? Save mo sa akin ang iyong mga trick. Ang iyong mga tao ay kasuklam-suklam, mapang-akit frame ako. Pagod na ba sila sa buhay? Ang mga bagay na iyon ay hindi karapat-dapat na suriin. Hindi ka ba natatakot na masira ang iyong sarili? Hindi ako maaaring mag-abala upang makipagtalo sa iyo. Palayain ang mga ito ng mabilis. Kailangan ko pa rin kumain. Inalis ni Jeremiah ang kanyang telepono sa tamang oras para pigilan ang malakas na boses mula sa pagputok ng kanyang mga eardrums. Nakahanda na ang alak at mga pinggan. Maligayang pagdating sa pagiging panauhin sa bahay ko. Si Jeremiah ay magaling na lumihis ng husto. Saglit na tumigil ang isa pang partido, at pagkatapos ay sumigaw, sino ang nagsabi ng anumang bagay, pupunta ka ba sa bahay mo para kumain? Umalis na kayo. Papayagan mo ba ang tao pumunta o hindi? Napabuntong hininga si Jeremiah. Sigurado, mula nang magsalita si Chief Zabel, paano ako maglakas loob na magpatuloy upang hawakan siya? Ibigay mo na lang sa boss ko ang cellphone ko. Matapos ang ibang tao ay nag-text sa kanila, inutusan sila ni Jeremiah upang palayain ang lahat ng mga taong naaresto. Si Benjamin ang unang lumabas. Matagal na yan, Lucian. Kuya, parang bakasyon mo ang lugar na ito, ha? Wala bang kaunting takot sa iyo? Yung taong nag-iinit lang ng galit tinutokso ngayon ni Jeremiah si Benjamin, at mapaglarong sinuntok pa siya sa dibdib. Bahagyang tumaas ang manipis na labi ni Benjamin, na may kumpiyansa na nagsasabing, alam ko darating ka. Kung hindi, maliitin kita. Iniikot ni Lucian ang kanyang mga mata. Ang matandang Zorro na iyon, Jeremiah. Alam niya na hindi mo ginawa ang mga bulok na bagay na iyon, ngunit ipinasok pa rin niya ang mga ito sa iyo. Dapat siyang sadyang ginawa ko yan. Abala siya sa isang tumpok ng mga bagay-bagay, na nagtulak sa kanya na tumakas mula sa malayo. Sa katunayan, si Benjamin ang kayamanan ng National Security Agency. Ang kanyang kawalan hindi lang ito isang pagpipilian. Kung may mangyari man kay Benjamin, ito ay magiging isang malaking pagkawala para sa kanila. Halika na, kumain na tayo. Hinawakan ni Lucian ang kamay ni Benjamin, handa na pumunta para kumain. Matagal na silang hindi nagkikita at kailangan nila upang makahabol ng maayos.
Sandali lang. Sumilip si Benjamin sa loob. Hindi pa lumalabas ang kanyang mga kababayan pa. Sige na, mag-usap na lang tayo sa telepono mamaya. Dapat tayong mag-order ng ilan pagkain muna. Inutusan ko na si Jeremiah na palayasin sila, kaya huwag kang mag-alala. Gutom na gutom si Lucian at gusto niyang mabusog ang gutom niya. Humingi ng paumanhin si Benjamin, natatakot ako na baka hindi ako makakasama sa iyo sa hapunan. Bakit? Napatingin si Lucian, medyo nanginginig ang balbas sa kanyang mukha, medyo nakakatawa ang hitsura niya. Kailangan kong pumunta sa bahay ni Jeremiah. Napatingin sa kanya si Benjamin determinado. Naroon ang kanyang asawa at mga anak, kaya wala siyang choice kundi umalis. Nagulat si Lucian, ano? Pupunta ka ba sa bahay ni Jeremiah?